So kailangan linisan natin 'to paligid nito. Kasi pag hindi natin linisan, ito po yung dahilan na hindi matutubo po yung niyog natin dahil sa mga anay. Kaya nagbilihan natin ng insecticide. Ito, yung ginawa natin na DIY na insecticide. Tingnan nyo yung anay oh. Plus mayroon pa siyang anay. Yun, kita nyo. Tingnan nyo guys oh, namamatay po yung ano, anay. Yun oh. Welcome back to my YouTube channel again po pong Pinero YT. Guys, magawa po tayo ng insecticide para po sa dwarf coconut po natin para hindi po sirain ng mga insekto. So tingnan nyo po kung ano pong ginagawa ko na ingredients para sa insecticide po natin. So ang ingredients po natin sa organic insecticide natin, ito po, Joy. Hindi po natin ubusin to kasi masyado po matapang pag ubusin natin, kalahati lang. Lagyan po natin ng sili. Tapos baking soda. Tsaka suka. So pag halu-haluin po natin to lahat. So tingnan nyo guys kung paano ko po gawin. Para po to sa mga insekto na makakasira sa coconut dwarf po natin o kahit anong klaseng niyog. Ang una po natin gawin guys ay ilagay po natin tong Joy, itong lemon flavor. Ihalo lang po natin to. Yung iba nito may sukatan, pero sa akin wala na sukatan to. Basta mahalo lang, importante. Huwag lang ubusin. Kung kulang pa, dagdagan nyo lang. Tapos lagyan po natin ng suka. Itong suka mga dalawang ganito para talagang epektibo. Yun. So, dagdagan natin konti. Siyaro pag hindi mamatay yung mga insekto nito. Na may sili pa. Yung sili, mahanghang yung sili. Tsaka may suka pa. Lagyan natin ng baking soda. Tansyahin nyo lang, mga ganito karami. Tapos itong sili. Ubusin na natin itong sili. Pisain natin, pisain. Para mahanghangan yun mga ano nila, mga makapal na mukha na sumisira po sa coconut dwarf natin. Nakita ko rin to sa YouTube. Ginaya-gaya po to Maya. Pero tingnan natin kung ano ka-epektibo to. Kasi yung auntie ko dati, nagawa siya ng insecticide, sabon, Tide powder. Ito, daming ingredients to eh. May sili pa. Pisain lang to natin lahat. Yung sili. Pagkita dito yung pagpisa. Hirap, dapat ito pinisa sa bowl. Ganito lang, pisain nyo lang. Tapos pagkatapos nito salahin natin para yung sprayer hindi babara. Kasi ilagay natin ito sa sprayer. Yung ginamit ko ng sprayer, ganito lang oh. Ito lang na sprayer. Pero may sprayer din na yung bumba-bumba, yung dihangin. Maganda din yun. Pero ako ito lang ginamit ko. Depende sa inyo kung anong klaseng sprayer ang gagamitin nyo, basta mag-spray. Ilang minutes naman? 3 minutes. Sige, patayin na guys, sa ito karami palang nilagay natin na ingredients. 6 liters po pala, 6 liters na ganito kalaking mineral water ang lagyan natin. So ito po yung sukatan natin. Okay. So haluin lang po natin na mabuti guys, no? Ganyan lang po. Imikos-mikos nyo lang ganito.
para ma-mix po yung mga additives natin na nilagay. Kasi itong sabon, siyempre mahanghang yung sabon plus lagyan pa ng sili, may suka pa. Sino bang hindi mabubulag niyan, di ba? Mabulag talaga 'to yung mga insecticide nito, mga insekto. Subukan natin 'to sa sulom mamaya. Ipakita yung sulom. Daming sulom, oh. I-focus, focus. Oh. Kita nyo yan, guys. Subukan natin yan mamaya nito. Kung gaano 'to ka-epektibo. Cut na mig. So ganito lang po, guys. Kuha ka lang po ng ganito, imbudo. Tapos lagyan natin ng, kung wala kayong salaan dyan, lagyan nyo lang ng yung rugs na malinis. Ito malinis to, nilaban ko to. Yan, iganyan nyo lang. Tapos yung ginawa natin na pesticide or insecticide, so isa lang na natin dyan sa lagayan natin. Yan, tingnan nyo yung diba na nasala yung nasala yung niya, anong tawag nito, yung mga dumi-dumi o yung nilagay natin na sangkap para pag spray natin hindi po babara yung natin, sprayer. So guys, ito na po yung 6 liters natin na nagawa na insecticide. So subukan po natin to. Yun, oh, may sulom doon. Guys, testing po natin tong insecticide na ginawa po natin organic. Okay? Pakita mo dito, Mig. Tingnan natin gaano kabisa to. Oh, tingnan niyo, oh. Anong nangyari sa kanila. Ito kailangan nyo to sa mata nyo kasi yun, oh. Very effective. Tingnan mo anong nangyari sa kanila, oh. Dami kasi sulom dito sa amin. Kaya kailangan to silang puksain. Oh. Kita nyo? Effective na effective. Oh. Tingnan nyo, guys. Ipakita mo, Mig. I-focus mo. Tingnan nyo mga sulom, oh. Patay. Tingnan nyo, oh. Kita dito, Mig. Diba? Effective na effective yung gawa natin. Biruin mo, may sili, may suka pa, may sabon. Sino bang mabubuhay niyan? Oh. Guys, nakita niyo po itong dwarf natin. Diba, malapit na mamatay yung mga niya, dahon. So, kaya po tayo nagawa ng ganito para ma-survive po natin to siya. Tingnan mo, pati yung udlot niya, yung dahon niya na bagong sipol. Parang namatay na. Pag hindi natin to alagaan, mamamatay talaga to. So isprehan natin yung mga dahon niya. Back to back yung spray natin dito, guys, ha. Back to back. Pati dito sa loob, oh. Nandiyan yung nakatira yung mga insekto, eh. Yung mga insekto na yan napapatay sa coconut dwarf natin. I-spray natin. Pati dito, oh. Pakita mo dito, Mig. Kasi dito yan sa ilalim nakatira, eh. Yung mga insekto na yan. So, kailangan mabuhay ito. So guys, ito po yung mga niyog na isprehan po natin. Pero before po natin isprehan, pakita ko sa inyo yung mga niya, nasira po yung mga dahon. Kita nyo? Dwarf po to. Matagal na po itong dwarf na to, mga more than 2 years. Pero ipakita ko sa inyo, anuhin natin. Linisan muna natin. Kasi ito yung anuhan ng anay, oh. Tingnan, oh. Pakita ko yung anay, oh. Kita nyo yung anay, guys, oh.
Yun. Yun oh. Yan ang isprehan po natin. Yun oh, anay. Kaya nagawa po tayo ng insecticide na oh. Kasi pag hindi po natin kunin to, mahirap. Yan po ang tirahan ng mga anay o mga yung bakukang. Kailangan alagaan natin to. Yun oh. Pag hindi po kasi alagaan yung niyog, masira. Namatay lang, sayang. Guys, kita nyo? May butas na. Binabahayan na ng bakukang. Dito din sa gilid oh. Mayroon din dito. Kaya naging ganito yung niyog natin. Isprehan po natin ng isprehan natin ng insecticide. Ito, yung ginawa natin na DIY na insecticide. Tingnan nyo yung anay oh. Plus mayroon pa siyang anay. Yun, kita nyo. Kaya sana makasurvive to. Yung butas. Pati dito sa niya. Sana makasurvive po to. Hindi po kasi natin naalagaan eh. Kaya ganito yung nangyari. Nagawa po tayo ng ganito kasi yung chemicals mahal. Bukod sa mahal yung chemicals, masyado matapang sa niyog yung chemicals. Yung mga loob-looban. Kaya nasira tong niyog na to eh. Matagal na to dito eh. Walang nangyari. Kasi kinakain ng yung bakukang o iwan ko lang kung anong tawag nyo sa inyo yan. Bakukang yan sa amin eh. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo yung forma niya oh. Sayang. Pag ganyan yung niyog nyo, may mga piste na yan na nakatira. Insekto. O tinatawag o may mga bakukang o yung anay, yun ang makasira ng niyog. Kaya naging ganito yung niyog natin. Pero ito, nabunuhan ko na to. Anuhin pa natin to, lagyan ng asin. So ganito lang guys. Isprehan lang natin to kasi ito babahayan dito ng mga insekto eh. Sana makasurvive tong niyog na to. Tingnan natin next month kung may progress ba siya. Mag-iingat lang kayo dito, may mahanghang to, may sili to eh. Nilagyan po natin ng sili. Tingnan nyo guys oh, namamatay po yung anay. Yun oh. Siyempre may halong to eh. May halong po, sili. Nuluan po natin ng sili kasi. Kaya sana makasurvive to. Yun oh, kinain. Tingnan nyo yung forma ng niyog guys oh. Dapat alagaan to ng mabuti. Hindi kasi naalagaan, napabayaan eh. Kunan ng mga ganito oh. Para hindi babahayan ng nakita ko guys, ang laki ng butas oh. May isang butas din dito, tagusan doon eh.
Isprehan po natin sa ilalim. Kasi dito to yung nakatira eh. Yun oh, napuno na siya oh. Ipag nandyan sa loob yung ano, yung hayop na yan, sigurado mamamatay siya. Kung mamatay man tong niyog na to, patay din siya. Pero sana makasurvive lang to. Nilagyan ko ng ano, insecticide na ano natin, DIY. Makita natin next month. Hindi kasi naalagaan to eh. Sayang. Sayang yung hirap mo pag ganito. Kaya pag mag-spray kayo, yung mga sa sulok-sulok, nandun yung mga nakatira yung mga hayop na to. Pati dahon niya. Isprehan nyo isa-isa. Sana okay lang to. Hindi to mamatay, sayang eh. 2 taon paghirap po na to, tapos ganito lang mangyari. Kinakain lang ng ano, insekto. So kung nakita nyo guys, ito po yung mga kapatid na niyog. Yung iba salot, pero ito nilinisan natin. Sana mabuhay to. Kasi hindi po kinakain ng batil eh. Yun oh. Maganda po yung ano niya, puno. Hindi kinakain ng batil or batol. Ito yung ano, kapatid din to. So nilinisan din natin. Nakita ako na anay dito kanina eh. O termites. Yun. Isprehan din natin to. Para maalagaan po natin na mabuti yung niyog. Sayang eh. Ito, tingnan nyo. Ito yung kapatid na salot. Yun oh. Kinain ng ano. O anong nakakain ito. Wala. Sana mabuhay to. Dwarf na dwarf talaga siya. Pero ito, magandang puno to. Tingnan nyo, malaki oh. Makita nyo na may yung puno niya, gumaganyan na eh. Pero ang ano lang nito, nakakita ako dito ng, anong tawag nito? Anay. Sana yun. Puksain natin yung anay na yun. Ito. Gumagapang. Ang lilit. Yun oh. Yun. Sprehan natin yan. So ayun po guys, lesson learned na po natin yun. Kailangan na alagaan natin po yung niyog kasi hindi ko naalagaan, napabayaan ko kasi may trabaho po kasi ako. Tingnan nyo ito. Kasing edad din to noon eh. Dapat malaki na to eh. Kasi almost 3 years na to sila. Pero sige lang, hindi pa huli ang lahat. Linisan natin to kasi yung mga bakukang dito yan magtatago. Tsaka yung mga anay, kailangan linisan siya. Tsaka kailangan alagaan ng spray, isprehan buwan-buwan. Kahit yung mga gawa-gawa lang na spray tulad ng ginawa ko, detergent lang o Joy, tapos lagyan ng sili, baking soda at saka suka, yun, pwede na yun. Kasi pag maalagaan mo mabuti yung niyog mo, talagang ito, dapat sana nito next year mamunga na to eh. Pero tingnan nyo, maliit pa rin. Yung kapatid nito nandun sa kabila, ang lalaki ng puno na. Mga next year mamunga na yon. So sana nagustuhan nyo po yung DIY po natin na ginawa guys, para sa pamatay peste o insecticide na DIY natin. So kung gusto nyo yung video natin na ginawa, please subscribe my YouTube channel, Pupong Pinero YT, and please click the notification bell para updated po kayo sa mga bago nating videos. Thank you guys, love you.